Ang laki ng pinagbago niya at mas lalo siyang gumanda. Napakaganda niya na halos lahat ng lalaki dito sa conference room ay nakatitig at namamangha sa kanyang kagandahan. "Shall we start?" Pukaw ni Harold kaya napatingin ako sa kanya. "Yeah." Malamig kong tugon sa kanya habang titig na titig ako kay Ali. Hindi ako makafocus sa ginagawa ko dahil panaka-naka akong pinagmamasdan si Ali. Gustong gusto ko siyang itakas at itago sa malayong lugar pero napakaraming tauhan na nagbabantay sa kanila. Gusto kong manuntok hanggang sa magdugo ang aking kamao pero hindi ko magawa dahil alam ko namang wala akong karapatan upang magalit dahil wala namang kami. Parang kay bilis ng oras at hindi ko man lamang namalaya na tapos na pala kami. Lahat naman ay masaya sa naging outcome ng pag-uusap maliban lamang sa akin na nadudurog ang puso ngayon dahil sa mga nakikita ko. Tumayo na si Ali at inalalaya naman siya ni Harold. Gustong gusto kong lapitan si Harold at bugbugin sa harapan ni Ali, ngunit hindi ko naman magawa. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon. Si Harold ba ang dahilan kung bakit iniwan niya ako? Nasa na ang sinasabi niyang pagmamahal sa akin? Ang sabi niya hindi niya ako kakalimutan pero bakit ganito? Hinintay ko siya ng 5 taon para lang sa wala. Buong akala ko'y minahal niya rin ako pero base sa aking nakikita ay hindi niya ako totoong minahal. Nagpaalam na sila Harold at sabay na silang lumabas ni Ali habang nakamasid lamang ako. Kumapit si Ali sa braso ni Harold habang naglalakad palabas ng aking building at naguhumiyaw ang puso ko dahil sa matinding selos na aking nararamdaman. Wala akong nagawa kung hindi ang pagmasdan na lamang ang papalayo nilang bulto. Wala akong magawa dahil pag-aari na siya ng iba. Ang sakit, napakasakit ng nararamdaman ko sa mga oras na ito para akong unti-unting pinapatay. Pagkalabas ng lahat ng tao sa loob ng conference room ay napayukyuk ang aking mukha sa lamesa at tuluyan ko nang ibinuhos ang mga luhang kanina ko pa nais isang bulat. "Bakit, Ali? Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Bakit kailangan mong ipakita sa akin ng ganito? Ano bang ginawa ko para saktan mo ako ng ganito?" Malakas kong ani at wala na akong pakialam kung sakali man na may papasok dito sa loob at makikita nila akong nagkakaganito. Nathalie's POV. Nang makita ko siyang nakatitig sa akin, pakiramdam ko'y nanghina ang aking mga tuhod. Buti na lang at nilapitan ako ni Kuya Harold at iginiya na sa upuan na katabi niya. Nangangatog talaga ang mga tuhod ko at pakiramdam ko ay babagsak ako, lalo na nang tinitigan niya ako. Nagtapang-tapangan lang talaga ako pero ang totoo ay nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. "Are you okay, Munchkin?" He whispered. Okay nga lang ba ako? Hindi, dahil hanggang ngayon apektado pa rin ako sa lalaking kaharap namin. Hanggang ngayon, ginugulo pa rin niya ang isipan ko. Yeah, tugon ko naman sa kanya na hindi ko man lamang matingnan ang mga mata niya. Nagsimula na ang meeting namin. Nararamdaman ko ang matatalim niyang titig na tila ba nagbabaga at handa akong lamunin ng buo. Nararamdaman ko ang matinding galit mula sa kanyang mga titig. Hindi ko maunawaan kung bakit nagpapakita siya sa akin ng galit samantalang wala naman akong ginawang masama sa kanya. Kung tutuusin siya ang may kasalanan ng lahat. Kung tutuusin siya ang mapaglaro dahil kahit ikakasal na siya'y nagawa pa rin niyang pagtaksilan si Katrina. Hindi ko na lamang siya pinapansin. Ayokong makagawa ng kahit na anong eksena dito kaya nanatili na lamang akong tahimik at nakafocus sa kung ano man ang pinag-uusapan namin dito tungkol sa ilang proyekto. Pagkaraan ng 3 oras ay natapos din ang meeting nang hindi ko namamalayan. Ramdam ko pa rin ang kanyang mga titig kahit na noong nakalabas na kami ng conference room. "Grabe mga titig niya sa'yo. Tumatagos." Ani Kuya pero hindi ko siya pinansin. "Nakikiramdam lang ako kanina. Kung may gagawin siyang hindi tama, talagang malilintikan siya sa akin." Paglabas namin ng elevator at naglakad na kami papuntang parking lot nang makasalubong namin si Katrina. Hindi ako nagpahalata na nagulat ako pero may kung anong kirot akong nararamdaman sa aking puso. Napaka-sexy pa rin niya at napakaganda. No wonder siya ang piniling pakasalan ni Edward. "Is my babe done with his meeting?" She asked the girl at the front desk kaya napatingin din ako. "Yes ma'am. Hinihintay ka na lang po niya sa opisina niya." Nakangiting tugon naman ang babae sa kanya. Napatingin sa gawin namin si Katrina at napahinto sa kanyang paglalakad. Tinitigan niya ako mabuti at pilit niya akong kinikilala. Hanggang sa bigla na lamang napaawang ang kanyang labi, ngunit walang kahit ni isang salita ang lumabas sa kanya. "Let's go, Munchkin. Our car is waiting for us."
Kuya Harold said. Ngumiti ako kay Katrina at bigla siyang nagulat na animoy nakakita ng multo. Dumiretso na kami sa paglalakad papalabas ng building na pag-aari ng mga Mondragon. Nilingon ko si Katrina bago kami lumabas ng pinto ng building at laking gulat ko dahil nakatayo pa rin siya at nakatitig sa akin na parang may mga takot sa kanyang mga mata. Anong problema niya? Hindi naman kami magkakilala pero bakit ganoon na lang niya akong titigan? Bulong ko sa sarili ko. Nang makalabas na kami ng building ay dali-dali kaming sumakay sa aming sasakyan. Habang binabagtas namin ang daang pauwi ay hindi ko maalis sa aking isipan ang imahe ni Edward. Aaminin kong may kung anong saya sa aking puso nang makita ko siyang muli. Sa loob ng 5 taon, hindi ko inakala na muling titibok ng ganoong kabilis ang aking puso. Ngunit nang makita ko si Katrina ay napalitan ng kirot ang sayang nararamdaman ng aking puso. Para akong sinampal ng katotohanan na may iba nang nagmamay-ari ng kanyang puso. Mali ito. I have moved on at kinalimutan ko na ang damdamin ko para sa kanya. Dapat hindi ko na siya iniisip at sa tingin ko naman ay masaya na siya sa piling ni Katrina. Nakarating kami sa mansyon na walang ibang laman ng aking isipan kung hindi si Edward lamang. Mommy, I miss you. Masayang wika ng aking anak sa akin. Napangiti naman akong bigla dahil sa masayang bati ng aking anak. Sweetheart, I miss you so much too. Wika ko naman at pinupog ko na siya ng mga halik sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. Hey buddy, how about me? Don't you miss me? Nagtatampong wika ng aking kapatid kaya natawa naman ako sa kaartihan ni Kuya Harold. Mabilis naman siyang nilapitan ng anak ko kaya tuwang-tuwa na naman si Kuya. Hey Papa Harold, of course, I miss you too. Ani naman ang aking anak sabay yakap niya sa tsuhin niya at nagpakarga pa ito. Ang drama mo Harold, di bagay sa'yo. Mapang-asar na ani naman ni Donna sa kanya. Si Kuya at ang kaibigan ko, mula yata nang tumuntong kami dito at nakasama sila, hindi na sila nagkasundo. Lagi na lamang silang nag-aaway ng walang dahilan. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay magkatuluyan ang dalawang ito. Inggit ka lang dahil walang sumasalubong sa iyong pamangkin na kasing gwapo ng pamangkin ko. Inis na sagot ng kapatid ko sa aking kaibigan. Napapailing na lamang ako dahil tila alam ko na kung saan hahantong ang asara nila. Buti pa nga yung pamangkin mo, gwapo. Ikaw mukhang timang. Sagot naman agad ni Donna at nakikita ko na ang pagsalubong ng kilay ng kapatid ko. Tumigil nga kayong dalawa. Baka mamay magkapikunan pa kayo niyan ha. Saway ko sa kanilang dalawa. Yan ang pagsabihin mo, Munchkin. Masyadong obvious na nagpapapansin sa akin. Tsaka naman. Inis na ani ng kapatid ko. Oo ha? Ako talaga ang tsaka? Kung tsaka ako, ano pa kaya ikaw? Galit na wika ni Donna na halatang pikon na sa aking kapatid. Tama niyan sabi eh. Ani ko sa kanilang dalawa dahil pati ako'y naiinis na sa kanila. Aakit na ako sa itaas dahil pangit-pangit ng atmosphere dito. Inis na tura ng aking kapatid at tuluyan ang tumalikod at umakit na sa itaas. BFF, ano na? Kumusta naman pagkikita niyo muli? Anong naramdaman mo ha? May sparks bang muli? May tugudog-tugudog ka pa bang nararamdaman sa ama ng anak mo nang muli siyang makita, ha? Tanong agad ni Donna sa akin nang tuluyan ang nawala sa paningin namin si Kuya. Ha? Anong tugudog-tugudog? Gusto mo yung mukha mong itugudog-tugudog ko, ha? Natatawa kong ani sa kanya. Pilit kong itinatago sa kanya ang kirot na nararamdaman ko nang marinig ko kung ano itinawag ni Katrina kay Edward kanina. Hanggang ngayon talaga ay apektado ako at kailangan kong tatagan ng kalooban ko upang isa man sa kanila ay hindi mapansin kung gaano ako kaapektado. Ay, mapanakit ka na, BFF. Nagtatanong lang naman ako dahil after 5 years ay nagkita kayong muli. After 5 years ay malalaman mo kung maapektuhan ka pa rin ba kay Edward? Anya, sabay ingos ng nguso niya at padabog na umalis sa aking harapan at naupo sa sofa. Naiiling na lamang ako sa aking kaibigan. Tama naman siya, dahil nang makita kong muli sa Edward kanina ay tila ba may kung anong puwang sa puso ko at pagkatao ko ang muling nabuo at nabuhay makalipas ng 5 taong pangungulila sa taong isinisigaw ng aking puso. Muli kong naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko kanina na tanging kay Edward ko lamang nararamdaman. Hindi ko maunawaan ang sarili ko. Alam kong mali dahil may Katrina na siya. May babaeng nagmamay-ari na ng kanyang puso pero heto at nararamdaman ko pa rin siya sa aking puso. Ay na nga ba sinasabi ko? Tumibok ngang muli ang puso mo, no? Ani ng aking kaibigan kaya napatingin ako sa kanya. Hindi no?
ani ko at tinalikuran ko na siya at mabilis akong umakyat sa aking silid. Hindi mo ako maluloko, BFF! Malakas niyang ani na hindi ko na pinansin pa at tuloy-tuloy lamang ako sa pag-akyat ko sa itaas. Agad kong isinara ang pintuan ng aking silid nang tuluyan na akong makapasok. Nahiga ako sa aking kama at napahawak ako sa aking dibdib at tuluyan ng tumulong aking mga luha. Ipinikit ko ang aking mga mata at muli kong inalala ang huling gabi na kasama ko si Edward. Ang huling gabi kung paano ako nagparaya sa lalaking minahal ko kahit alam ko na may iba na siyang mahal. Akala ko pagkatapos kong lumayo ay tuluyan na akong nakalimot pero nagkamali ako. Dahil ang totoo, heto at nasasaktan pa rin ako. Oh God, please. Kahit ngayon lang po. Please po, tulungan niyo akong kalimutan ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kahit ano pong pagkakaila ang gawin ko sa kanila. Kahit ilang ulit kong sabihin na hindi ko na siya mahal. Alam ko nagsasinungaling lamang po ako sa aking sarili. Please po, kahit ngayon lang tulungan niyo po akong kalimutan ang pag-ibig ko para sa kanya. Ang sakit na makitang may ibang babae ang nagbibigay ng kaligayahan sa taong mahal ko. Hindi na lang sana ako nagbalik pa dito kung muli ko lang palang mararamdaman ang sakit ng isang pagkabigo. Okay naman na ako sa Italy. Masaya na naman na ako doon kahit hindi ko siya nakikita. Bakit kailangan kong masaktan muli ngayon? Edward's POV. Mula na magkita kaming muli ni Ali kanina ay hindi na siya nawala sa isipan ko. Pakiramdam ko ay muling nanumbalik ang lahat ng sakit ng pag-iwan niya sa akin at mas lalong sumakit nang sa pagbabalik niya ay mayroon na siyang Harold samantalang ako'y nandirito pa rin ako at umaasa. Pinahid ko ang aking luha at bumalik ako sa aking opisina. Kinausap ko ang secretary ko na ayokong may iistorbo sa akin dahil gusto kong mapag-isa. Hindi pa ako nagtatagal sa pagkakaupo ko sa aking swivel chair nang biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina kaya may galit akong naramdaman dahil malinaw naman ang bilin ko sa aking secretary. Didn't I say didn't want to be bothered? Why don't you don't get that? Sigaw ko nang hindi tumitingin sa pintuan. Sorry po sir, ayaw po kasing paawat ni Miss Katrina. Nagpupumilit po siyang makapasok dito. May takot sa boses na ani ng aking secretary. So, nagkita na pala kayo at nakabalik na ang babaeng yun, ha? Bakit siya nagpunta dito, ha? Para agawin ka sa akin? Hindi ako papayag, Edward! Sigaw sa akin ni Katrina. Close the door, Daisy, and leave. Utos ko naman sa aking secretary nang hindi ko pinapansin ang sinabi sa akin ni Katrina. Lower your voice, Katrina. I don't like your tone. Asik ko na masamang nakatingin sa kanya. Kaya ba ayaw mong magpastorbo, ha? Dahil mainit ang ulo mo? Nagsiselos ka dahil may iba na siya. Oh well, for your information, narinig ko lang namang tinawag na lalaking yun ng munchkin ang babaeng kinababaliwan mo. You are too late, my dear. Litanya niya sa akin na may kasamang pang-uuyam. Kaya sa sobrang galit ko ay agad ako napatayo sa kinuupan ko at dinuro ko siya sa kanyang mukha. Katrina, get the hell out of my office! I don't want to hear any of your bullshit! Get the hell out! Sigaw ko. Nanggigigil ako sa galit na ipinangangalandakan niya sa pagmumukha ko ang tungkol kay Harold. No, Edward! Isaksak mo dyan sa utak mo na ang babaeng inaantay mo'y pag-aari na ng iba. Huwag kang hangal! Nandito ako! Bakit hindi mo makita na nandito lang ako at naghihintay sa'yo? Wala na ang babaeng yon. Pag-aari na siya ng iba. Gumising ka na sa katotohanan na wala na siya sa'yo. Singhan niya sa akin na lalo kong ikinagalit. Damn you, Katrina! Bawiin mo yung pinagsasasabi mo! Sigaw ko habang nanggagalaiti na ako sa galit sa kanya. Para akong bulkan na anumang oras ay handang sumabog dahil sa galit na aking nararamdaman. Get out! I yelled at her. Don't be a fool, Edward! After 5 years, you think na babalik siyang single dito upang ipagpatuloy niyo ang naudlot niyong pagmamahalan, ha? Ang tanga mo kung yan ang iniisip mo! Ang tanga-tanga mo! Sigaw niya din sa akin kaya napapailing na lamang ako sa kanya. Kung hindi dahil sa mga magulang ko ay baka kanina ko pa siya sinakal. I don't care, Katrina! Gagawin ko ang lahat, mabawi ko lang siya sa lalaking yun. Tandaan mo yan! Now, get the hell out of my office! Malakas kong sigaw sa kanya na ikinapitlag niya. You are crazy, Edward! Nabaliw ka na dahil dyan sa katangahan mo! Anya na nangingilid ang luha. Get out!
Sigaw ko at ibinato ko ang vase malapit sa kinatatayuan niya, kaya napapitlag siyang muli at nagmamadaling lumabas ng aking opisina sa sobrang takot. Inayos ko ang lahat ng gamit ko at nagmamadali akong tumungo sa bar ng kaibigan ko. Hindi ko na kaya na masarili ang problema ko. Kailangan may makausap ako bago pa ako mabaliw. Pagkarating ko ng bar ay nagpakalango ako sa alak. Kahit na anong pigil gawin sa akin ng mga kaibigan ko ay hindi ko sila pinapansin. Bro, tama na yan. Lasing ka na. Wika ni Michael sa akin. Hindi ko siya pinapansin dahil ang gusto ko lang ay magpakalunod sa alak dahil bigla na lamang naguho ang mundo ko nang dahil sa Harold na iyon. Shit man. It's don't hurt like hell. Hindi ako makapaniwala na napakatanga ko. Na nagpakatanga ako sa loob ng 5 taon at iniisip na maaari pa siyang bumalik na ako pa rin ang mahal niya. Ang tanga-tanga ko. Wika ako sa kanila habang tinutungga ang bote ng alak. Parang dinudurog ang puso ko sa tuwing maaalala ko kung gaano sila ka-sweet ng lalaking iyon. Bakit kailangan nilang gawin sa harapan ko iyon? Ngayon, iniintindihan ko na kung bakit hindi natin siya mahanap-hanap mula pa man noon. Dahil protektado sila ng mga Hendrickson. Kilala magkaibigan ng tanyag na Owamil na ama ng Harold na iyon at ang ama ni Dalzell Hendrickson. Malakas at may impluwensya ang mga taong nasa likod niya, bro. Hinaharang nila ang lahat ng taong gustong mahanap ang babaeng iyon, kaya nahihirapan kaming matuntun ng kinaroroonan niya. Dapat pala, si Owen ang kinaibigan ko. Kaya lang inis ako sa mayabang na iyon. Wika ni Gavin sa amin. Ano na gagawin mo ngayon? Ang sabi mo ay asawa na siya ng Harold Owamil na iyon. Hindi mo kayang bagain ang mga taong yun, bro. Para kang kumalaban sa buong mundo. Ani JB sa akin. Alam ko naman iyon kaya nga nandito ako at nagpapakalasing. Pero kahit gaano pa sila ka-impluensya, ipaglalaban ko si Alia. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit ubusin ko ang lahat ng kayamanan ko, mabawi ko lamang siya, ay gagawin ko. Wika ko sa kanila na ikinagulat naman nila. Napatingin sila sa akin. Inaarok nila ang katotohanan sa mga sinabi ko. Ang tanong ay kung sasama siya sa'yo. Sa loob na 5 taon, baka nga may anak na ang 2 iyon. Saad naman ni Zandro na nagpataas ng aking ulo at tumingin ng matalim sa kanya. Wala akong pakialam. Babawiin ko siya sa ayaw at sa gusto niya. Kung kinakailangan, kidnapin ko siya, gagawin ko. Galit kong ani sa kanila. Tama nga si Katrina, bro. Nababaliw ka na dahil sa pagmamahal mong yun sa babaeng iyon. Paano mo agawin ang isang babaeng pag-aari na ng iba? Paano mo ipaglalaban ang isang babaeng asawa na ng iba? Nababaliw ka na nga, bro, kung inakala mo na mababawi mo pa siya. Napapailing na ani Gavin sa akin habang nakatitig siya sa akin. Oo, baliw na akong baliw. Nababaliw na ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. 5 taon ko siyang hinintay. 5 taon pagkatapos malalaman ko na lang na isa na siyang Owamil. Ang sakit, bro. Langya, ang sakit-sakit. Malakas na ani ko sabay bato ng basong hawak-hawak ko kaya sumabog sa sahig ang mga basag na bubog nang humalik ito sa flooring. Hey man, relax lang. Kung gusto mo, isusubukan ulit namin na alamin ang relasyon nilang dalawa. Kung makakapasok kami. 5 taon nating sinubukan pero wala tayong nagawa. Kasi nga protektado sila masyado ng mga taong nasa likuran nila. Pero susubukan ulit namin. Since nandito na naman na sila sa Pilipinas. Ani naman ni Michael sa akin. Hindi naman ako kumibo. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang gagawin ko. Masyado akong nasaktan sa mga nakita ko. Masyado akong sinasaktan ni Alia. Natalie's POV. Kanina pa ako kinukulit ng kaibigan ko na mag-bar. Sa totoo lang ay gusto ko naman talaga kaya lang iniisip ko din ang anak ko dahil baka hanapin ako at umiyak kapag hindi niya ako nakita. Sige na BFF, ngayon lang. Sa Italy nga halos gabi-gabi tayo nagbabar, hindi ba? Sabi nila maganda daw ang GAV bar sa Makati. Puro pang sosyalan lang daw ang pumupunta doon at hindi basta-basta nakakapasok doon ang kung sino-sino lang. Sige na BFF, ngayon lang, tapos hindi na kita kukulitin bukas. Next day na lang ulit. Ani sa akin na Donna sabay tawa niya kaya natatawa din ako sa kanya. Si Edison gising pa, baka umiyak lang yan. Wika ako sa kanya. Nandiyan naman ang yaya niya at ang daming bodyguard sa labas ng mansyon. Sige na BFF, pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Pangungulit pa niyang muli sa akin. Napabuntong hininga naman ako at napatingin ako sa kanya.
Muli akong humugot ng malalim na paghinga at kinuha ko ang telepono ko na nasa aking bulsa. Wait lang at tatawagan ko si Kuya Harold para at least alam niya nga alis tayo. Wika ko na ikinatuwa naman ni Donna habang pumapalakpak pa siya. Yes! Sa wakas makakapaghanap na naman ako ng gwapang papa! Tumitiling niyang wika habang nagtatatalo na sa sobrang katuwaan. Nakakaloka talaga itong kaibigan kong ito. Hindi ako makapaniwala na kaibigan ko ang lukaret na ito. Agad kong tinawagan ng aking kapatid at ilang ring lamang ay agad niya din itong sinagot. Hey Munchkin, may problema ba? Tanong niya mula sa kabilang linya. Wala naman kuya. Gusto ko lang sana magpaalam. Kinukulit kasi ako ni Donna na mag-bar ngayong gabi. Kaya pinagbigyan ko na. Sabi ko tatawagan muna kita para at least alam mo lalabas kami ngayon. Wika ko sa kanya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya kaya natawa ako ng mahina. Alam kong naiinis talaga siya sa kaibigan ko at hindi ko manuwaan kung bakit. Yan talagang babaeng yan? Kung saan-saan ka na naman kinakaladkad. Alam ko naman na nakapagdesisyon ka na kaya sige, pumapayag ako. Pero magsama kayo ng bodyguards kahit dalawa lang. Alam mo naman ako nandito lang si Papa. Hindi yun papayag na umalis ka nang walang kasamang bodyguards. Sagot niya sa akin kaya napangiti na ako. May magagawa pa ba ako? Sige, magsasama kami ng bodyguards para mapalagay ang loob mo. Wika ko sa kanya habang umiikot ang aking mata. Saang bar ba kayo pupunta? Tanong niya. Napaisip pa ako saglit at pilit kong inaalala ang sinabi sa akin ni Donna. GAV? Bar daw, sabi ni Donna. Wika ko sa kanya. Okay, I know that place. Baka daanan ko kay mamaya doon pagkatapos ko dito. Wika ng kapatid ko kaya napangiti na ako. Well, mas okay nga kung pupuntahan niya kami para naman may kasama kami lalaki. Hindi ko pa kasi kabisado ang mga bar dito. Sounds good. Maliligo na ako para makapag-ready na din ako. Bye, Pumpkin! Wika ko na ikinatawa niya nang marinig niyang tinawag ko siyang Pumpkin. At pagkatapos ay agad ko nang pinatay ang aking telepono. Pagkatapos kong maligo ay humarap ako sa salamin at tinuyo ko ang buhok ko. Pagkatapos ay kinulot ko ang bandang dulo ng aking mahabang buhok na kulay ash brown. Naglagay na din ako ng makeup pero mild lang. Mas okay pa din ang natural beauty kesa naman sa tambakan ko ng makeup ang aking mukha. Tumayo ako at pumasok sa aking walk-in closet at isa-isa kong tinignan ang mga dress na nakasabit sa hangiran. Gusto ko sana ay simpleng dress lang, yung hindi makakaagaw ng pansin para naman hindi kami bastusin. Pero sabi naman ni Donna ay disenteng bar ang pupuntahan namin kaya siguro naman ay walang lalapit sa amin. Sinukot ko ang black dress na hanggang ibabaw ng tuhod ko na hapit sa aking bawang, nakita ang aking likod. Pagkatapos ko maisukat ang dress ay napangiti ako habang nakatitig ako sa salamin at pagkatapos ay umikot-ikot ako sa harapan ng salamin habang pinagmamasdan ko ang aking sarili. Perfect! Bulong ko sa aking sarili na hindi nawawala ang aking ngiti. Pinarasan ko ito ng brown stiletto na may taas na 4 inches at tinarnuhan ng isang simpleng itim na clutch bag. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin kami magkaibigan at tuluyan na kaming umalis, kasunod ang 2 bodyguards namin. Habang binabagtas namin ang GAV bar ay kumakabog ang dibdib ko nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang aking nararamdaman pero kakaiba talaga. Pakiramdam ko nga ay tila ba gusto pang tumalo ng aking puso palabas ng aking dibdib sa sobrang lakas ng tibok nito. Okay ka lang ba BFF? Bakit parang hindi ka yata mapakali dyan sa kinaupan mo ha? Wika ni Donna sa akin. Okay lang ako. Pagod lang siguro ako kaya ganitong nararamdaman ko. Wika ako at ngumiti ako sa kanya. Don't worry BFF. Sigurado mag-enjoy ka doon pagdating natin. Marami daw nagwapo sa lugar na iyon. Nabasa ko sa social media kanina. Anya pa sa akin kaya muli ko siyang nginitian. Hindi naman ako pupunta ng bar para lang maghanap ng gwapo. Kontento na ako sa anak ko at hindi na ako naghahanapan ng makakasama sa buhay. Nakarating kami sa bar na tinutukoy ni Donna at tama nga siya dahil napakaganda nga ng lugar na ito. Hindi siya pangkaraniwang bar o basta-bastang bar lang na makikita mo. Sa tingin ko ay puro mayayaman lamang ang kayang pumunta sa lugar na ito dahil sa sobrang pagkaelegante nito. Pumasok na kami sa loob at pumuesto sa bakanting table. Ang kasama namin bodyguards ay sa kabilang table naman pumuesto at hindi kami nilalapitan. Maingay at puno ng tao sa dance floor na nagkakasayahan kaya napapaindak din tuloy ako dahil sa ganda ng beat ng tugtugin.
Napatingin ako sa itaas. Puno na rin ito ng tao ang VIP area kaya dito na lamang kami sa first floor nakaupo. Ayoko namang makipagsiksikan sa kanila doon kaya mas okay na dito na lamang kami. BFF, dyan ka lang at kukuha ko na may inom natin. Ano bang gusto mo? Anya, just get 1 bottle of their exorbitant tequila and 2 shot glasses. We'll have a good time and get wasted tonight. Wika ko sa kanya na mas lalo niyang ikinatuwa. Noon ay hindi ako umiinom pero natuto na rin ako dahil sa mga gatherings na pinupuntahan namin nila kuya, lalo na kapag tungkol ito sa mga negosyo. Alright! Malakas niyang tili habang papalayo papunta sa bar area. Natatawa na lamang ako sa kaibigan ko dahil kung umakto siya, tila ba ngayon lamang siya nakapasok ng bar samantalang sa Italy ay madalas kaming mag-bar. Maraming nagtangkang makipagkilala sa amin at gustong mag-join sa table namin pero lahat sila hindi pumasa sa bodyguards namin na lagi silang pinaalis dahil bili ni kuya sa kanila. Bawat kilos nga namin ay nakabantay ang bodyguards at hindi kami iniiwanan ng tingin. BFF, tara sayaw tayo! Aya sa akin ni Donna habang hinihila niya ang kamay ko kaya tumayo ako at sinanyasan ko ang bodyguards na bantayan ang gamit namin sa table. Tumango lamang sila at pagkatapos ay tinungo na namin ni Donna ang dance floor na punong-puno ng tao na sumasayaw sa saliw ng tugtugin. Masaya kaming nagtuho sa gitna ng dance floor at nakapagsabayan kami sa saliw ng tugtugin. Marami-rami na rin ang nainom ko kaya ramdam ko na ang pamamanhid ng aking mukha. Isang lalaki ang tumapat sa akin at nakipagsayaw. Nararamdaman ko ang paghimas niya sa aking braso at ang panakanakang paghawak niya sa aking balakang. Dahil sa kalasingan ay hindi ko na siya pinapansin sa kanyang mga ginagawa. Patuloy lamang ako sa aking pag-indak at binabaliwala ang mga ginagawa niyang paghimas sa aking balikat at braso. Sige lang ako sa pagsayaw. Sayaw lang ng sayaw nang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang lalaking humahawak sa akin at isang sipa ang tumama sa kanya na ikinagulat ko at napasigaw pa ako. Para akong itinulo sa kinatatayuan ko na makilala ko ang lalaking walang habas na nanakit sa lalaking kasayaw ko at hindi na ako makapagsalita pa. Napatingin ako sa kaibigan ko at maging siya ay hindi na rin makapagsalita pa. Ang tibok ng puso ko ay tila ba may libo-libong kabayong nag-uunahan sa pagtakbo na maging ang ingay sa paligid ay hindi ko na naririnig pa dahil sa lakas ng pagtibok ng puso ko. Edward's POV. Nakatingin ako sa ibaba nang may napansin akong isang babae na sumasayaw sa gitna ng dance floor. Napamura ako na makilala ko ang babaeng ngayon ay hinihimas-himas ng kung sinong gagong lalaking iyon. Binitawan ko sa table ang iniinom ko at nagmamadali akong lumakad pababa ng hagdan mula sa VIP room. Bro, saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Gavin ngunit hindi ko siya pinansin. Nagmamadali akong makarating sa dance floor bago pa may magawang hindi maganda ang lalaking iyon. Baka mapatay ko lang siya. Hinaklit ko ang braso ng lalaking humihimas sa balakang ni Ali at agad na inundayan ng suntok sa panga. Pagbagsak na lalaki sa sahig ay sunundan ko agad na isang sipa sa sikmura niya kaya nagsigawan ang mga tao sa paligid habang si Ali ay parang natulos sa kinatatayuan niya at nakatitig lamang sa akin. Bumangon ang lalaki at akman susuntukin ako ngunit mabilis akong nakaiwas at muli ko siyang inundayan ng isa pang malakas na suntok na ikinabagsak niyang muli at pagkatapos ay binigyan ko siya ng isa pang sipa sa kanyang sikmura na ikinapilipit niya. Tarantado ka! Umalis ka dito at huwag ka nang babalik! Galit na galit kong sigaw sa kanya na halos magbaga na ang aking mga mata dahil sa sobrang galit na aking nararamdaman. Ano bang ginawa ko sa iyo ha? Tarantado ka! Galit niyang sigaw sa akin. Susugurin ko pa sana ng suntok ang lalaki nang mabilis na itong umiwas at akman lalabas na nang muli ko siyang sinigawan. Don't you dare touch my woman! Do you understand that, ha? Sigaw ko at walang kaabog-abog kong binuhat si Ali na parang isang sako ng bigas sa aking balikat. Ibaba mo ko, Edward! Walang hiya ka talaga! Sigaw niya habang sinusuntok niya ako sa aking likuran. Umakyat ako sa second floor habang bitbit ko siya sa aking balikat. Ang mga bouncer naman ni Gavin ay pinipigilan ang dalawang lalaki na sa tingin ko ay mga bodyguards ni Ali. Iniupo ko siya sa malambot na upuan kasama ng aking mga kaibigan at masama siyang tumingin sa akin. Ang mga kaibigan ko naman ay gulat na gulat sa nangyari at hindi makapaniwala sa aking ginawa. Wala akong pakialam kahit idemanda ako na lalaking iyon dahil hindi ako natatakot. Baka siya pa ang ipakulong ko dahil sa ginawa niya kanina kay Ali. What the hell was that, Ali? Why are you dancing like a wild woman, huh?
Sigaw ko sa kanya sa harapan ng aking mga kaibigan. Nagliliyab naman ang kanyang mga mata sa galit dahil sa ginawa ko sa kanya. None of your business, Mr. Mondragon! Malakas na sigaw naman niya sa akin. Akma siyang tatayo nang pigilan ko siya. Hindi ko siya hayaang bumalik ng dance floor upang sumayaw ng ganoon ka-wild, maliban na lamang kung ako ang kasayaw niya. Where do you think you're going, ha? Ani ko habang nagngangalit ang aking mga bagang sa sobrang galit na aking nararamdaman. Sobrang selos ang nararamdaman ko na makita ko kung paano siyang hawakan ng lalaking iyon at hinahayaan niya lamang na gawin sa kanya iyon. In the ladies' room, sasama ka? Galit na ani niya sa akin na ikinailing ko. Masyado nang malaki ang pinagbago niya at naging palaban na din siya. Yes, let's go at sasama ko sa'yo. Madali naman akong kausap. Sagot ko naman at akma ko na siyang itatayo upang alalayan siya nang bigla niyang tinabig ang kamay ko. Whatever! Galit niyang wika sa akin. Nailing na lamang ang mga kaibigan ko sa mga nangyayari sa amin ni Alia.